Alexander Gomez from Batch 3. Ang topic po ang tatalakay natin ngayon ay ano ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ngayon po ang ating pag-aaral natin po sa Romans chapter 5 verse 1. At example natin po sa PC sa mga nagsalita ng Diyos. So sabi dito na, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat ang walang sana na tayo sa kayang kita ng ating pananampalataya, pero ang matang kaya pa ulan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Teaching number 1, the idea of justification. Number 1, God does not count our sins against us. Hindi tinuring ng Diyos na ang ating mga kasalanan naman sa atin. Sari na tayo para sa mga dahil sa ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo ng Diyos, hindi dahil naluto tayo ang ginawa tayong karapat-dapat, hindi dahil sa kanyang biyaya at sa ginawa ni Kristo para sa atin. Tayo pinawala sana sa mata ng Diyos. Teaching number 2, God imputes Christ's righteousness to us. Ipinatawan ng Diyos ang katuwiran ng Kristo sa atin. Ibig sabihin, ang perfect na katuwiran ng Kristo ay ginawin niya at hindi ito binubilang sa atin. At sa tuwing tinitingnan tayo ng Diyos, nakita niya ang katuwiran ng Kristo at wala sa atin. Hindi lang tayo pinatawad, kundi tinuring na tayo ng katuwiran. Teaching number 2, God justifies those who put their faith in Christ. Ang pinawalang sala ng Diyos ang mga may pananampalataya kay Kristo. Ang pinawalang sala ay hindi dahil sa mabuting gawa o limunan, kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Kasi kung sino man ang tunay na sumasampalataya sa Kanya ay tinatanggap ng Diyos bilang matuwid. Application number 1, reject guilt, shame, and Satan's accusation. Tanggihan natin ang guilt, kaya at mga paratang sa tayo. Dahil pinatawad at pinalangsana na tayo ng Diyos, hindi na tayo dapat manatiling alitin ng pagkakasala o panilihan. Hindi tayo dapat magpaalitin sa mga boses ng pag-isa mula sa ating konsensya o sa paakot. Ang ating katayuan ang pinalangsana. Petition number 2, rest in the truth that God has fully accepted us. Kung tayo nasa katotohanan na lubos tayo pinangkat ng Diyos, hindi natin kailangan patunayan ang ating sarili ang mapagod sa pagsubok na maging karapat-dapat. Sabi tayo ay magpanginoon sa kastahan ng biyaya na tayo ay tinanggap ng lahat at tinatawag ng Diyos ng lubos. Application number 3, rejoice in our freedom and new identity in Christ. Dahil sa justification, may bago na tayong pagkataan. Tayo ang anak ng Diyos na kapayapaan sa Kanya at may bagong morisyon sa buhay. Dapat natin pag-iwang ito araw-araw at mabuhay bilang mga tao tunay na malaya at pinapala. Yun lamang ang aking devotion.